Hello guys! So sa mga nagtatanong po kung papaano natin ginawa ang ating bangus sardines, eto na po yung mga ingredients na ginamit ko. So kailangan lang po natin ng 1 kilo ng milkfish, 3 cups ng oil, 2 medium carrots, 1/2 cup ng green olives, 1/4 cup ng pickles, 1/3 cup ng dried bay leaves, 1 1/2 tablespoon salt, 2 bulbs garlic, 1/2 cup ng water, 2 tablespoon oyster sauce, red chilies. Ayan. Nakalimutan ko nga po palang ilagay dito, kailangan din natin ng paminta. Ayan, paminta po. Kung mapapansin nyo guys, sa unang part, binabad muna natin ang ating bangus for 30 minutes. Tapos, saka po natin siya lalagyan ng ingredients. Sa unang layer nga po, is lagyan lang natin ng mga ingredients na meron tayo sa ilalim. Tapos, bago natin ilagay ang bangus, and kung may natitira man na mga ingredients pa, ilagay natin sa ibabaw. So, mapapansin nyo nga guys, green peas yung ginamit ko dyan kasi wala po kaming available na green olives. Kaya, nagpabili na lang ako ng green peas para may green din siya. So, yung oyster sauce nga natin guys is optional nga lang pala siya. Pero, mas masarap siya kapag merong oyster sauce. And ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, nakalimutan kong lagyan ng paminta dito sa ingredients. So, tansya na lang guys kung gaanong paminta po yung gusto nyong ilagay. Naglagay nga rin po pala ako ng magic sarap. Ayan. Para mas masarap syempre. So, etong ingredients nga pala to na guys is perfect siya kung pressure cooker yung gagamitin. Pero kung hindi naman po pressure cooker, kailangan dagdagan natin siya ng water kung gusto natin na malambot yung isda. So ayan, nilunod ko nga pala tong isda ko kasi gusto ko is pati yung tinik niya makakain. At dahil sa kalangkahoy ko po siya niluto, 'di ba? Mas tipid sa gas. At saka, na-miss ko din talaga kasing magluto sa kalangkahoy. So, ayan nga, nagpasibak pa nga ako sa tatay ko ng kahoy. Niluto natin siya guys for about 2.5 hours siguro. Kasi nga gusto ko ng malambot na malambot siya. Pero kung ipe-pressure cooker nyo siya guys, 1 hour lang is enough na po. Malambot na talaga siya. As in, masarap siya. Ayan. So, sinalang po natin siya. Pakukuluin lang natin. Hihintayin natin na maubos yung water niya. Binanto-bantuan ko nga pala siya guys. Dagdag ako ng dagdag ng tubig hanggang sa lumambot na rin po yung isda. Ayan. Kung nakita nyo po na mantika na lang yung natitira at feeling nyo is malambot na nga, depende sa lambot na gusto nyo, ayan, okay na po siya guys. So, eto na po yung finished product. Sa second na gawa ko nga pala guys is dinagdagan ko siya ng galunggong. Masarap din siya guys kapag merong ibang isda. So, yun lang po guys. Thank you and God bless!